Hi mga kasawi, magandang umaga sa inyong lahat. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroroon. At syempre mga kasawi, sa mga hindi pa po nakapagpagawa ng bahay na dream house ninyo ay matagal nyo nang gustong-gustong ipagawa, pwede po kayo mag-message sa DAB Construction Services. Alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Kasi ang DAB ay napakagaling gumawa mga kasawi, lalo na pagdating sa interior design. Ayan, kahit wala itong interior ay talagang napapaganda nila mga kasawi. At higit sa lahat, 100% na talagang quality yung ganilang gawa mga kasawi, at 100% na talagang legit ito. Kaya syempre mag-iingat kayo sa mga construction na pinipili ninyo dahil marami pong scammer ngayon mga kasawi. Kaya kung ayaw nyo ma-scam, mag-PM po kayo sa akin para ma-forward po kayo sa DAB Construction Services mga kasawi. At syempre ang ganda ng ating tatalakayin ngayong umaga mga kasawi. Alam ko na maraming mga kalate at request ito ng isa sa masugid ko na followers na ayaw niyang lagyan siya ng mention yung kanyang pangalan mga kasawi. At alam ko na maraming makaka-relate sa inyo na mga kababaihan at kalalakihan sa topic na ito. Ano ang tatlong dapat gawin para tumagal ang inyong asawa sa pagsisid ng inyong tahong mga kasawi? Ang una nating dapat gawin mga kasawi is maghugas at panatilihing mabango ito. Alam nyo ba ang mga kalalakihan mga kasawi, kapag once na mabango ang inyong tahong ay talagang tatagal ito sa kanilang pagsisid. Siyempre, sino ba yung mga kalalakihan na hindi sisisid kapag mabango yung ating tahong mga kasawi? Siyempre, ang mga lalaki kasi gustong-gusto nila na mabango talaga ang isang tahong. Siyempre sila kapag once na naaamoy ito ay talagang mas gustong-gusto nila ito na sisirin mga kasawi. Kasi kapag once ang isang tahong ay hindi mabango mga kasawi, alam mo na talagang hindi tatagal. Kasi siyempre, mamamatay ka sa amoy ng isang tahong kung talagang mabaho ito mga kasawi. Siyempre, lahat ng lalaki is mabilis ma-turn off kapag once na talagang mabaho ang tahong ng isang babae. Kaya ang mga kababaihan, kapag once na gusto nyong tumagal ang inyong asawa sa pagsisid ng inyong tahong, talagang kailangan maghugas kayo ng mabuti at higit sa lahat, gamitan nyo ito ng mga plain na sabon na panghugas para at least na panatiling mabango ang inyong mga tahong. Kaya pag sumisid si mister, ay talagang tatagal siya sa pag-i-standby dyan para lang kainin ang inyong mga tahong mga kasawi. At lagi kong sinasabi na hindi naman sa nila lahat na ganito yung mga kalalakihan na talagang gustong-gusto nila sumisid, pero kadalasan ang mga lalaki ay talagang eto yung kanilang gusto pagdating sa babae, na talagang sumisisid sila. Kasi mas nararamdaman ng isang babae kapag once na sumisisid na si mister ay talagang mas nasasatisfied sila dito mga kasawi. Ayan yung ating unang dapat gawin. Ang pangalawa natin mga kasawi, is tandaan ito mga kababaihan, huwag masyadong magpahalata sa mister na gustong-gusto mo na sisirin ang inyong tahong. Alam nyo ba ang mga lalaki, tatandaan nyo mga kasawi, kapag once na naglabing-labing kayong mag-asawa, ayan, lagi nang tatandaan na yung huwag na huwag kayong magpapalata na gustong-gusto mo rin na sisirin ka. Kasi ang mga lalaki kapag once na ganito, na parang feel nila na gustong-gusto mo, ay minsan ay nagkakaroon ng doubt na parang ayaw na nila. Kailangan yung magpapakipot ka na ayaw mo din, na parang papilit ka, pero saan sa loob mo is gustong-gusto mo ito na gawin ng asawa mo sa iyo mga kasawi. Kaya kailangan kapag once na bababa ng isang lalaki sa iyong tahong mga kasawi, is konting keme na huwag mo masyadong ibuka mga kasawi. Siyempre kapag once na ganon, ay talagang malalaman na ng lalaki na gustong-gusto mo ito. Kaya kailangan kapag ganon ay kaunting buka lang ito. Siya na yung pusa na bubukahin yung tahong mo para at least malaman niya na hindi ka masyadong na-excite sa ginagawa niya. Siyempre sa loob-loob mo ay gustong-gusto mo ang ginagawa ng asawa mo mga kasawi. Yan yung mga tips na kailangan gawin ng isang babae para mag-standby sa'yo si mister dyan sa tahong mo. At syempre like ko sinasabi na hindi naman sa nila lahat na ganito yung mga kababaihan na kagustuhan. May iba't ibang babae din naman na ayaw magpasisid sa kanilang mga asawa. Pero sa babae talaga na legit ito mga kasawi, na gustong-gusto natin na sisirin tayo ng ating mga asawa mga kasawi. Kasi eto yung nagbibigay sa atin ng abot langit na sarap mga kasawi. Ayan yung ating pangalawang dapat gawin. Ang
pangatlo natin na dapat gawin mga kasawi is huwag kaagad ibuka ang inyong mga tahong. Alam nyo ba ang mga kalalakihan mga kasawi is kusa talaga silang magbubukas ng inyong tahong. Syempre ang una-una mga kasawi kapag once na intense na masyado ang inyong pakipaglabing-labing sa inyong asawa, alam nyo ba na mas unang-una nilang kinakain or una-unang nilang sinisisid yung inyong mga tahong. Kaya pag once na sisirin na ito ng inyong asawa, ay huwag kaagad padalos-dalos na ibuka ito mga kasawi. Siya yung kusang bababa sa'yo para dyan sa'yo ay sisirin ka niya mga kasawi. Lagi niyong tatandaan mga kababaihan na kailangan kapag pababa na ang inyong asawa dyan sa inyong tahong na mag-iisambay na, huwag kaagad ibubuka. Siya yung bahalang magbubukas ng inyong mga tahong mga kasawi at huwag magpapahalata para ang lalaki ay nagkakaroon ng challenge kapag once na ito ay bubuksan niya na ang tahong mga kasawi. Siyempre ang mga kalalakihan gustong-gusto nila na challenge sila sa mga kababaihan mga kasawi. Lalo kapag ganito yung inyong sitwasyon na ginagawa ninyo ay mas napipil nila na na-challenge sila pagdating dito. Kaya kapag once na pababa ng inyong asawa ay talaga namang huwag kaagad ibubuka. Siya na yung bahalang magbukas nito ng inyong mga tahong mga kasawi. Ayan yung ating pangatlong dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi kong sinasabi na ganito, para mas maganda na mag-istambay ang inyong mga asawa, laging panatilihin na malinis ang inyong mga tahong mga kasawi. Alam mo ba sa mga babae, napakahalaga na malinis tayo sa ating private part. Pinakamahalaga na dapat malinis tayo sa ating buong katawan, lalong-lalo na pagdating sa ating mga tahong mga kasawi. Kasi nakakabilib ang isang babae na malinis ito. Lalo kapag once na meron ka ng asawa, kailangan wag kang magiging dugyot mga kasawi. Kailangan kahit na may asawa ka, kayong ready sa asawa natin. Kaya kapag once na maglabing-labing sa atin, ay talaga namang mabango ang ating mga tahong. At kapag once na inamoy-amoy niya ito, ay amoy halimuyak talaga na talagang mai-enjoy niya na mag-istambay sa tahong mo. Lagi niyang tatandaan yan mga kasawi na kailangan malinis sa ating katawan at laging maghugas ng tahong para happy ang inyong mga asawa pag ito ay sinisid na ang mga tahong ninyo. Siyempre, like ko sinasabi mga kasawi, na depende yon sa mga kababaihan. Siyempre, may mga babae din naman na ayaw magpasisid. Pero kailangan, para ma-enjoy nyo ang paglabing-labing nyo mag-asawa, ay magpasisid ka. Kasi mas nasasatisfied kayo na mag-asawa kapag ka nagkakaroon kayo ng ganito, mga kasawi. Siyempre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin sa walang sawang pag-share, pagko-comment at pagre-react mga kasawi. At siyempre, maraming salamat sa nagbigay ng content na ito. Naway napasaya kita sa iyong gustong request na ito na itatalakay natin ngayong umaga mga kasawi. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa aking topic araw-araw. At syempre, pwede rin kayo magbigay or mag-request ng mga content na gagawin ng inyong advisor mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta ninyo. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye mga kasawi!